Breaking news. Gumanti ang Hamas ng pag-atake sa Israel. Nagpalipad ito ng kanilang mga rockets at ang naturang pag-atake mga kaibigan ay isinagawa bilang paghihiganti sa mga magkasunod na ginawang airstrike ng Israel sa Gaza. Nagsagawa kasi ang Israel ng isang napakalaking airstrike sa Gaza kontra Hamas na kung saan nagtala ito ng mahigit 400 ang kumpirmadong nasawi at 562 ang mga sugatan. Ang iba rito mga kaibigan ay malubha. Ayon sa Israel, isinagawa nila ang naturang pag-atake dahil hindi sumunod ang Hamas sa kanilang hinihingi na pakawalan ang kanilang mga bihag na hawak kasama na ang mga wala ng buhay na mga Hudyo. Kaya agad na nag-utos si Benjamin Netanyahu ng isang napakalaking airstrike sa Gaza. At dahil dito mga kaibigan, agad na nagsagawa ng paghihiganti ang Hamas. At ayon sa ulat, mga rockets ang pinalipad ng Hamas. Ang tanong, saang bahagi ng Israel ang tinarget ng Hamas? Ano ang nangyari? Marami ba ang nasawi? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta na kayo? Kumusta rin ang ating mga subscribers, silent viewers, bashers at members? Ngayon ay March 21, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa giyera ng Israel at ng Hamas na nanunumbalik. 2 buwan ang nakalipas mula nang mag-ceasefire ang Israel at ang Hamas. Nagkaroon ng palitan ng mga bihag ang magkabilang panig. Habang nagkakaroon sila ng ceasefire, mga tensyon ay umaalingasaw. Mga pagbabanta ay tahasang isinasa publiko. Hanggang sa matapos ang kanilang ceasefire, pinag-uusapan pa sana ang phase 2 ng kanilang ceasefire pero hindi ito nagtagumpay hanggang sa hindi ibinigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel. At nitong Miyerkules, sumabog ang isang napakalaking balita gaya ng napakalaking pagsabog na isinagawa ng Israel sa Gaza kontra Hamas. Nagsagawa na pala ang Israeli Air Force ng mga airstrike sa Gaza. At dahil dito mga kaibigan, 404 ang kumpirmadong nasawi at 7 sa mga high-ranking officials ng Hamas ang hindi nakaligtas. Ngayon lang araw na ito mga kaibigan, ibinalita ng The Times of Israel na inamin ng Hamas na nagsagawa sila ng mga rocket attacks sa Tel Aviv. Kahit na ang ating mga OFW kababayan na nasa Israel, sila mismo ang nagpapatunay na talagang nagkaroon ng pag-aatake ang Hamas. Alas 4 ng madaling araw, nagising sila dahil sa malalakas na pagtunog ng mga sirena. Mabilis na nagtakbuhan ang libu-libong mga Hudyo at mga OFW natin papunta sa mga bomb shelters. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, mula nang magsagawa ng pag-atake ang Hamas sa Israel noong October 7, 2023, ito raw ang pinakaunang ginawang pag-atake ng Hamas sa sentro ng Israel. At makalipas ang 2 buwan mula nang magkaroon sila ng ceasefire, ito rin ang kauna-unahang pag-atake ng Hamas sa Israel. Dagdag pa ng Hamas, 2 lugar sa Israel ang kanilang inatake. At kinumpirma rin mismo ng gobyerno ng Israel na ang naturang rocket strike ay nagmula sa Gaza Strip. Sinabi ng Israel, 3 rockets ang ipinalipad papunta sa kanilang lugar. Bagay na sinasang-ayon na naman ng Hamas sapagkat nagpalipad sila ng 3 rockets. Pero ang tanong, ano ang nangyari sa naturang rocket strike ng Hamas? Ayon mismo sa ulat ng The Times of Israel at ayon sa pagpapaliwanag ng IDF, isa sa mga rockets na ito ay na-intercept ng air defense system ng Israel. Samantalang ang 2 rockets mga kaibigan ay nalaglag sa mga open areas. Kaya ayon sa Israeli military na ang naturang rocket strike papuntang Tel Aviv, hindi ito nagtala ng anumang injuries. Walang nasawi sa naturang pag-atake. Pero ayon sa Israel,
merong mga debris ng naturang rocket ang nalaglag sa area ng Rishon Lezion. Hindi ipinaliwanag ng Israel kung ano ang nangyari sa dalawang rockets, kung ito ba ay na-intercept din at kasamang pinasabog o ito ay nagpalyar. Pero ganun pa man, ayon sa Israel Defense Forces, hindi ito nagsanhi ng major damage sa kanilang lugar. At dahil sa pangyayaring ito mga kaibigan, nagsalita na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at inutusan na ang IDF na muling pumasok sa northern part of Gaza Strip. Ibig sabihin nito mga kaibigan ay meron na namang gagawing ground operation ang puwersa ng Israel. Yan ay kung hindi magbabago ang desisyon ni Benjamin Netanyahu. At ang pagdi-deploy ng Israeli military sa northern part of Gaza Strip mga kaibigan ay isinagawa ilang oras lamang makalipas ang ginawang rocket strike ng Hamas. Ibig sabihin, napakabilis ng aksyon. Ayon sa IDF, ang mga lugar na kung saan pupunta ang Israeli military ay ang kampo ng Shabura na nasa Rafah. At hindi lang sa Rafah mga kaibigan, kundi ipinakalat din ang maraming sundalo ng Israel sa northern coastal ng Gaza Strip. Malapit ito mga kaibigan sa Beit Lahia. Sa mga lugar na nabanggit mga kaibigan, ayon sa intelligence report ng Israel, dito karamihan nagtatago ang mga miyembro ng Hamas at iba pang mga officials nito. Ngayon, nagpaliwanag mga kaibigan ang kampo ng Hamas. Ayon sa kanila, handang-handa raw sila upang pag-usapang muli ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At katunayan daw, ayon sa Hamas, ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel, araw din na kung saan magpapadala ng delegado ang Hamas sa Cairo, Egypt upang pag-usapan ang truce. Pero maraming mga eksperto ang nagsasabi na imposible raw ang truce na hinihingi ngayon ng Hamas sapagat unang-una, hindi raw ibinigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel. Napakawalan ang mga bihag at ang mga wala ng buhay ibigay na lang. Pangalawa, gumawa ng rocket strike ang Hamas. Paano makakamit ngayon ang ceasefire? Ayon sa mga analyst, may dalawang factors kung bakit humihingi ng truce ang Hamas sa Israel. Una, maaari daw ito na isang pagpapanggap lamang ng Hamas. Bakit? Sapagat nitong nagdaang araw mga kaibigan, kung naaalala nyo, ang Israel ay gumawa ng isang napakalaking airstrike sa Gaza kontra Hamas na kung saan 404 ang nasawi at 562 ang sugatan. Ano sa tingin ninyo? Mananahimik kaya ang Hamas dito? Of course, hindi. Kaya ayon sa mga analyst, ito ay isang patibong. Mga kaibigan, ito ay maaaring tama, maaaring mali. Ang pangalawang reason kung bakit humihingi talaga ng truce ang Hamas sa Israel, maaaring hindi na nila kaya ang puwersa ng Israel, lalong-lalo na ang Syria, bantay sarado ang kanilang mga lugar. Ito ay upang hindi makaraan ang mga supply na nagmumula sa Iran. Maging ang puwersa ng Israel ay nakabantay rin sa borders ng Israel at Syria. Ang Syria kasi ay ang lugar na dinadaanan ng puwersa ng Iran upang maghatid ng tulong sa Hamas, sa Hezbollah. Pero hirap ngayon ng Iran na gawin ito sapagat ang presidente ngayon ng Syria ay anti-Ayatollah Ali Khamenei at maliban pa riyan, ang puwersa ng Israel ay nakabantay sa mga borders. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng Hamas ng ceasefire. Kaya lang, isang palaisipan kung bakit ayaw ibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel kung talagang gusto nila ng ceasefire. Ayon kay Benjamin Netanyahu, matagal nang tapos ang gerang ito kung ibinigay lang ng Hamas ang kanilang hinihingi. Sa tingin ninyo mga kaibigan, ano kaya ang dahilan kung bakit ayaw ibigay ng Hamas ang kanilang mga bihag, maging ang mga wala ng buhay? Posible ba na gawin ng Hamas na shield ang mga bihag? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFW na nasa Israel, shout out sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. At sa lahat ng ating mga OFWs all around the world, mag-iingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.